Kamusta po mga kaibigan at mga kapitbahay? This is again your good old neighbor John from Neighbor TV. So another social media tips na naman tayo. And of course, magkakaroon tayo ng konting reaction video sa mga nangyayari this past few days sa social media. So magkakaroon lang tayo ng overview sa isa sa mga platforms na nandito sa internet about their community guidelines. So hindi na natin patagalin, mag-intro muna tayo. Okay? It's not a game, it's a rich thing. Okay, so nagbabalik na tayo sa ating channel mga kaibigan at mga kapitbahay. And in this video, so magkakaroon lang tayo ng konting social media tips, advice, and reaction na rin sa nangyaring issue this past few days sa internet. So tinutukoy ko rito is actually yung mga influencers na na-involved dun sa pagsasalita nila against sa business ng isang beauty queen. Alam nyo naman na siguro yung pangyayaring ito at hindi na rin ako magbabanggit ng mga pangalan for security purposes. Ang layo naman ng video na to is to give some advice dun sa mga influencers, mga content creators na nag-upload ng mga videos. So unang-una sa lahat, maiksi lang naman tong video na to. Nakita nyo naman sa thumbnail. Ang title nito is Think Before You Upload, or sometimes they say think before you post. Masasabi ko, social media is some sort of jungle, diba? Kapag na-release na yan out sa internet, so makikita na ng lahat yan. There's no turning back, so kahit sabi mong dinilit mo na yan sa social media platform mo, mareretain na yan, hindi lang sa memory ng computer ng mga individual people, but also sa memory ng mga taong makakakita neto. So, ibig sabihin, kung may nasabi ka sa isang tao na hindi maganda, magkakaroon na yan ng some sort of usapin sa internet. At lalong-lalo na kung halimbawang hindi naman totoo yung pinagsasabi natin, magkakaroon pa ng kasiraan to sa isang individual. So, syempre, para maiwasan natin to, dapat mag-research muna tayo kung tama nga ba itong ating pinagsasabi para at least makaiwas tayo ng mga lawsuits. Lalong-lalo na kung may ino-offer sa inyong pera para lang siraan ng isang individual, wag tayong masilaw sa kinang ng pera. Ang kapalit naman neto is yung integrity mo nasira, 'di ba? At ang masakla pa neto, baka masampahan ka ng kaso. Please, no! No! At alam ko naman, if I'm not mistaken, lahat naman ng mga social media platform is may mga community guidelines yan. Ano po, mga kaibigan. And recently nga, meron akong in-upload na video at ni-review natin yung mga community guidelines ni YouTube. Dito kasi sa aking channel, I usually upload videos patungkol sa mga YouTube rules and regulations. All about YouTube, mga pag-upload natin ng mga videos. Pero ngayon, nagkaroon na ako ng curiosity at titingnan natin yung mga community guidelines ng ibang social media platform. So I'm referring to TikTok kasi dun nga nangyari yung issue na kung saan may mga influencers na nag-upload ng mga videos sa social media platform na to. At ito, na-research ko nga sa internet, ginugel ko, at merong mga community guidelines ang TikTok. At under sa integrity and authenticity, meron silang tinatawag na misinformation. Ito yung isa sa mga guidelines nila. Sinasabi nila dito, in a global community, it is natural for people to have different opinions. So, halimbawa, mag-express ka lang ng opinion over social media, on the internet, okay lang din naman yon. Pero dapat may limitations ka rin. Mag-ingat-ingat ka rin sa mga sinasabi mo. Sabi kasi dito, but, ito na yung malaking but we seek to operate on a shared set of facts and reality. Ayun no, facts. Ibig sabihin nito, dapat yung information na binibigay mo is tama and makatotohanan, di ba? Sabi pa dito, we do not allow inaccurate, misleading, or false content that may cause significant harm to individuals or society regardless of intent. Ayan nandito sa TikTok guidelines yan. So, at least kahit papano, maging aware na tayo, lalong-lalo na sa mga influencers at mga content creators na nanonood ng video na to. So, hindi porke meron na kayong account sa TikTok, kung ano-ano na lang pinaglalalagay nyo dyan. My advice is check nyo muna yung community guidelines ng social media platform na gagamitin nyo para before you upload, safe kayo dito at wala namang mapapahamak na ibang tao. Ano po? So, aware kayo kung ano yung mga i-upload yung videos. So, dito, yun nga, under misinformation, integrity and authenticity, sabi nila, they do not allow inaccurate,
misleading or false content that may cause significant harm to individuals or society regardless of intent. So regardless kung ano yung intention mo sa pag-upload ng video, lalong-lalo na kung makakasira to ng isang individual or ng isang grupo, bawal na bawal kay TikTok yan. Kahit na operang ka pa ng malaking pera para siraan lang ang isang tao, pag-isipan nyo muna yan. Ano ba mahalaga sa inyo? Pera or yung integrity ninyo? O, diba? So masasabi ko dito mga kaibigan at mga kapitbahay, so again, sabi ko, maiksi lang tong video na to kasi gusto ko lang naman magkaroon ng reaction dito at mabigyan na rin ng awareness yung mga fellow content creators ko at mga influencers na sinasabi nila. Kaya nga tayo tinawag na influencers, dapat makapag-influensya tayo sa iba in a good faith, di ba? Hindi yung puro negativity. Pangit yun. Let us bring back those good old days na kung saan yung mga videos na napapanood natin sa social media is informative, talaga na mga pure entertainment lang na walang sinisira ang mga tao. Or yung mga good to know videos lang naman para at least magkaroon ng idea or information yung mga taong nanonood. In a good way, of course. At yung pong maiksing vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo dito. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.